Kaugnay pa rin sa naganap na pambubomba sa Bukidnon, makakapanim natin ngayon si Father Eliseo June Mercado, kilalang peace advocate sa Mindanao at dating Pangulo ng Notre Dame University sa Cotabato. Magandang umaga po, Father Mercado. Good morning, Howie, at good morning sa mga nakikinig sa GMA News. Yeah. Father, kayo ay well-connected kayo dyan sa Mindanao. No? Ano yung nalalaman nyo tungkol sa insidenteng ito? Una, tinitingnan natin kung meron bang koneksyon sa series of bombing sa Southern Philippines. Kasi meron din similar bombing sa Cabacan, similar bombing din sa Mlang, at sa Cotabato, at sabihin natin sa Tacurong yung na-discover, at ngayon naman dito sa Maramag. Ang basic questions, are they all connected? Siguro yung mga IED, kasi galing din sa 81mm mortar explosive, baka meron itong signature. Kaya ang talagang tinitingnan ngayon sa mga authorities to establish kung meron bang connection sa signature ng mga bombang ginagamit. Ano? Kasi merong allegation na meron daw nagtapos na bomb, sabihin natin training, explosive, ang mga BIFF, at ito tinetest ngayon, saka magkakaroon ng series of bombing. But we are not verifying the veracity of this alleged news, ano? Mga hearsay, kaya nga mahirap, no? So itong sinasabi niyong previous bombings, ano to, mga recent bombings po ito at... Very recent, in the last, sabihin natin, within 60 days, or perhaps 1 month, sunod-sunod yung bombing na yan, series of bombing, So nabanggit niyo yung Cabacan? Cabacan. Dalawa sa USM, isa dalawang estudyante ng University of Southern Mindanao at merong 10 wounded din doon. Sa lang naman, yung bombing doon ay sa marketplace, ano? At doon naman sa Tacurong, sa bus din ang case, ano? Sa Cotabato, ganun din at sa Zamboanga. Kaya tinatanong ng mga tao ngayon, are they all connected to series of bombing in the last, sabihin natin, 2 months, ano? A period of 2 months. So, kasi ang allegation na nag-training ang mga alleged terrorists sa bomb explosions, at ito'y tinetest nila yung kanilang knowledge. Is that true or not? Nobody's coming out. Okay. May nabanggit kayo, if I'm not mistaken, pang-anim na to in the last 2 months. No? Right. Oh, and then may tanong nga kayo, importanteng tanong kung may mga connection, may connection nga ito sa isa't isa, no? So at ang may investigasyon kung may signature nga. So pag sinasabi niyo may signature, ibig sabihin may parang may common ingredients o elemento itong mga bombang ito. Yung gunpowder na ginamit, ito be connected sa similar cellphone, at ito ba sabihin natin lahat ba yan improvised explosive na IED tinatawag na device? At meron ba tingin sabihin natin pattern kung saan pinaplant yung mga bomb na yan? Okay. So far, ayon dun sa mga nalalaman natin tungkol sa mga nakaraang pambobomba, meron ba nga mga commonalities o common elements? Ang similar lang na IED yan. Pero hindi nila in-specify na galing sa 81mm mortar yung gunpowder, ano? At ito'y device din ng cellphone, Nokia in-identify. Pero gusto malaman natin kasi favorite yung Nokia as a trigger. Pare-pareho bang mortar ng Nokia? Very silent naman itong ating investigators para bigyan ng konting information ng general public, ano? At yung bang sabihin natin, saan nilalagay location sa bus, katulad na halimbawa sa Tacurong, sa bus din na-discover. Pero yun ito ngayon sa Maramag, sa bus. Pero sa Cabacan, doon sa overpass, ang Woke, doon na nilagay. Lang naman sa Palengke, no? So we would like to see yung mga ganun sa mga pattern para malaman natin ito talagang signature ng mga alleged terrorists o sporadic yun. Pero nalaman na natin, at least sinasabi ng police, no, na itong nangyari sa Maramag ay dahil sa IED na gawa sa 81mm mortar. Na, yes. Sinabi nyo na Nokia ang ginamit na cellphone. Pero doon sa mga nakaraang insidente, hindi nila sinasabi kung galing nga sa mortar o anong klaseng mortar ang ginamit at cellphone? Sinabi nila na IED, pero hindi nila sinesipay kung galing ba sa 51mm o sa 81mm. At connected ba? Anong cellphone nakakonect yung trigger, ano? Kasi normally kung sa training yan, there's some favorite trigger na cellphone. Kung iba-iba yun, nagkakaroon tayo ng question mark, ano?
kung yun ang ba talaga ang signature nitong mga so-called terrorists. Okay. Nabanggit niyo yung BIFF, ano? Isang grupo diyan Yes, sa armed group diyan sa Mindanao. Sabi mo, posibleng nga nag-training para sa paggawa ng bomba. So, kung sila nga, ano kaya ang kanilang intensyon dito sa pattern o series of bombings kung sila nga yung nasa likod ng mga ito? Una, merong denial sa BIFF si Abu Mistry, yung spokesperson ng BIFF, nag-come out ng denial ng responsibility sa mga bombing na yan. Kaya nga, meron silang official na denial na hindi kanila yun. Kaya nga, ganoon din naman yung mga NPA o NDF, inaamin naman nila kung sila yung nagpa-plan ng mga device na ito. Okay. So, yun, may cases na mayroong concrete denials ng mga originally sinususpect na mga tao na pwedeng possible mag-plan ito mga bomb na ito. Well, ayon pa rin doon sa yung sinasabi nga ng iba, I think yung governor nga ng Bukidnon na binanggit na posibleng motive nito ay extortion. Extortion. Yung dalawang yun. Kasi pangalawang insidente na to na target yung itong rural transit na bus company. Yes, oo. Pero yung rural transit, nag-deny naman na meron silang tinatang revolutionary tax na gano'n. Kaya, you don't know where it's coming from. Meron din ng mga denial. So, posible, hanggang ngayon, hindi talaga malinaw kung ano yung intended effect nitong series of bombings kung may connection nga. Right, oo. Ano ba to? Simply as acts of terrorists? O ito ba'y connected sa particular agenda? Sabing ang suspect din mga ito ba'y anti-peace, na nag-spread itong fear na ganito, in spite of, sabihin natin, ng peace agreement, saka yung proposed basic law. So, are we able to connect the dots? Yun ang problema, Who is connecting the dots? Or are there dots to connect? Hindi pa ma-question na ganoon. Okay, maraming salamat po, Father Eliseo June Mercado, kilalang peace advocate sa Mindanao. Yes, thank you, Howie.